Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, eto, update lang ho tayo rito sa tinatawag ho nilang Harry Roque teleserye. Kasi mga kababayan, ito hong istorya ho ni Harry Roque, isa ho ito sa bumubuo ho ng istorya ho nitong mga pangyayari ho rito sa politika. Kasi alam nyo naman, nahuli na si Digong, nahuli na si Kibuloy, si Tebes, nahuli na. Ito na lang ho yata yung kukompleto ng, hindi pa naman siya yung kumukompleto, pero kasama ho ito sa sahog. Kumbaga sa isang lutuin ho ng ulam, isa ho ito si Harry Roque, sahog, para makakompleto ho yung niluluto ho ng cook, ganon. Okay ngayon mga kababayan, kasabay ho ng pagtanggap ho ni CIDG Chief Police Major General Nicolas D. Torre III, yung pagsalin ho sa kanya ng kapangyarihan bilang PNP Chief ho ni outgoing PNP Chief Romel Marbil. Meron ho siyang ibinunyag na ikakataranta, ikakaihi ho sa brief ho ni Harry Roque. Naka-brief ito, nakatibak. Nakatibak, naka-short, sorry. Basahin natin ito. Nakipag-ugnayan na ang Philippine National Police or PNP sa Interpol para arestuhin si Harry Roque. Nako, naloko na. Nako po. Ano nga ba sinasabi ko Basahin natin ho itong kabuuan ho ng report. Excuse me. Ako naman naniniwala naman ako maaaresto talaga ito. Ito hong mga ginagawa kasing statement pahayag ho ni Harry Roque. Naintindihan ko naman siya. Part ho ng ano niya yan. Part ho ng palakas loob niya yan. May video pa nga siya kasama niya si Maharlika. Sabi niya, subukan nyo lang pa-aresto ko. Pakukulong ko kayo. Wow. Doon muna tayo sa makukulong ka. Huwag muna tayo magpunta doon sa may pakukulong mo sila. Di ba? Doon muna tayo sa aarestuhin ka. Ganun lang kasimple yun. Kasi nga, si Kibuloy nga na-aresto. Si Digong nga na-aresto. Alice Go na-aresto. Tebes nga na-aresto. Kung ikukumpara mo yung sarili mo doon sa apat na yun, huyo ka. Na kung makapagsalita ka, parang mas makapangyarihan ka pa doon sa apat. Para kang tanga. PNP nakikipag-ugnayan sa Interpol para maaresto si Harry Roque. Nakikipag-ugnayan ng Philippine National Police or PNP sa Interpol para arestuhin si Harry Roque. So Interpol is just one of the many mechanism that we can use and we can harness. We can tap para sa pagbabalik dito. Sa repatriation niya dito sa Pilipinas, dagdag pa nito. Noong una lang sinabi ng Department of Justice na hinahanda na nila ang mga dokumentong kailangan para hilingin ang pagpapalabas ng red notice laban kay Roque. Nako, patay ka. Ibig sabihin itong Interpol, humihingi na ho ng requirements, documents para makapagpalabas ho ng red notice laban ho dito kay Baklang Roque. Baklang Roque, kay Mr. Roque, sorry. Yan ang liwanag yun. Nauna lang sinabi ng Department of Justice na inahanda na nila ang mga dokumentong kailangan para hilingin ang pagpapalabas ng red notice laban kay Roque. Si Roque at 50. Dami pa pala. Si Roque at 50. 50. 50. Si Roque at 50 iba pa ay subject ng arrest warrant kaugnay sa illegal na aktibidad sa Pogo Hub, Lucky South, 99 sa Pampanga. Hindi naman siguro lahat ito nasa ibang bansa, Actually, iba nahuhuli isa-isa ho rito. Nung nakarami mga nahuhuli ho. Ito pa karagdagang report, mga kababayan. Pakinggan natin ito. Saan na ba? Ito, pakinggan natin.
PNP Chief General Torre na handa ang pulisya sakaling maglabas ng arrest warrant ng International Criminal Court para kay Senador Bato de la Rosa. Narito ang kumpirmado siguradong balita mula sa kampo. Okay, Bato naman pala ito. Pero, Senador Bato, medyo, medyo, ka muna. Tawag dito. Ka muna, nagkamali ako ng pindot eh. Medyo, medyo sa kabilang episode ka, okay? Ito ang legit na para kay Harry Roque. Medyo na advance to si Bato. Mukhang ibang mukhang may ibig sabihin, mukhang may sign na. Mukhang may sign to Parang naiisip ko tuloy, parang mauuna yung warrant ni Bato Naku po, naloko na mukhang masamang sinyalis. Regarding po sa pag-aresto po sa mga high-profile cases, meron pa po tayo isa yung sa warrant of arrest na in-issue ng Pampanga Court over human trafficking dun kila Cassandra Ong and Harry Roque. What's your mandate on this? And ano po yung mensahe nyo sa kanila? Naka 2 over 51 na kami. May 49 pa. Kaya medyo mahaba-haba pang labanan ito, mahaba-haba ang trabaho pa. As of yesterday, nung isang araw. Marami-rami pa. Tama na 50. Nakailan na raw sila. Yung nakarami na aresto, so mahaba-haba pa raw. Pero hindi ibig sabihin yan, mahaba-haba pa ang pagtatago ni Roque. Kasi pag naglabas ng red notice ng Interpol, alam na, tatrabahuhin natin si Roque. Hindi naman aalis na ng ibang bansa yan doon sa dahig, di naalis doon yan. Kasi doon na lang kapit tukuyan, kasi doon na lang siya makakaasa na hindi siya maaaresto. Kapag lumipat pa kasi ng ibang bansa yan, mas delikado, mas maaaresto siya. Ako alam ko, Roque, alam ko sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo, maaaresto ka Maniwala ka. Maaaresto ka. Tuloy natin. 2 weeks ago, nakuha natin yung isa, pangalawa, nakuha natin yung pangalawa. Dalawa na 2 days ago, kaya 2 over 51, may 49 pa natitira. So I just really, I would like to say na this 51 pala ang may warrant of arrest. Dito sa usaping Pogo yato, usaping tawag dito, human trafficking. 51, na-aresto na yung dalawa, di ba? Yung isa, tagapangpagay, isa pang gwardya. May 49 pa. Wala na kaming pakialam kaya General Torre sa 48. Basta importante yung isa mahuli na si Roque, okay na, solved na lahat, Kumbaga, ito lang yung pinaka-highlights, Yeah? Bahala na kayo dyan, General Torre. Sa iba pa. Bahala na kayo dyan. Hindi kami dyan kinikilig. Ang importante, ang goal, Harry Roque maaresto, masako, mahagis dito sa Pilipinas ulit. Ayun natin. This is a case, a valid case, pending before our courts. Abogado naman si Harry Roque. Iharapin niya. Kasi, hindi, ito yung... Ang problema kasi General Torre, kahit abogado si Roque, kung natatakot na, kahit abogado yan, putik kung nagtatago na, wanted na. Ang utak niyan, utak pugante na yan. Wala nang pakialam niya sa kanyang karir. Wala nang pakialam niya sa kanyang profesyon. Kung ano-ano na nga ginagawa sa camera. Hindi na nga umaacting ng abogado si General Torre. Isipin mo nagsasayaw doon, bangag. Isipin mo, galaw pa ba ng abogado yun? Akpa ba ng isang abogado yun? Ngiwi. Wala na, talagang binaba niya na rin yung sarili niya Nararamdaman niya na kasi. Nararamdaman niya na kasi na may dilubyong paparating sa buhay niya. Kita niyo yung mga ibang abogado dyan. Nakikita niyo ba yung mga ganong aktingan sa camera? Di ba hindi? Binababa niya na rin talaga yung sarili niya. Tuloy natin. Yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts. And make your case and give your arguments. Narinig mo, Harry Roque. Hindi mo madadaan sa mga parali-rally sa kalsada. Ang nangyayari rito kasi kay Roque, parang si
Si Reyes na, yung mahaba ang baba rito sa Pilipinas, yung panay rally. Walang ginawa kundi mag-rally magmula nung since birth. Mula bata ako, nagra-rally na yun. Nakikita ko na sa TV, hanggang ngayon, nagra-rally pa rin. Parang gano'n na si Roque. Paikot-ikot na doon, parang palaboy, nag-aaya na yata mag-rally. Wala na, bumaksak na yung karir nito. Ano? No? Sa bagay, sa kanya na rin nanggaling. Sabi niya, minsan naiyak daw siya, minsan naisip niya. Minsan naisip ko, ba't nagkaganito yung buhay ko? Anak na. Eh kung ano man nangyari sa'yo, Harry Roque, yun yung bunga ng tinanim mo. Diba? Yun yung bunga ng tinanim mo. So, ba't kasi ayaw mo harapin yung kaso? Yun ang nakapagtaka ba tayo mo harapin? Hindi ka bibitayin na. Bibitayin ka ba? Ba't ba parang ayaw mong makakasama si, si Peryong tsaka si... Tuloy natin. Regarding your case, so I think it is not prudent for the other accused to just surrender themselves. May tatlong kaso kasi ito eh. Ang iba naman is available naman eh. So just surrender yourself to the court, come to the jurisdiction, post bail so that you can prepare for your defense. Ngayon, sa mga talagang yung nakasa human trafficking na warrant, di pasensya kayo, talagang no bail recommended yan dahil napakabigat ng kaso na yan. Hindi yan ordinary yun na parang isa o dalawa lang ang naging biktima dyan. Hindi lang kung ano-anong mga kaso-kaso yan. It is a very serious problem. It is a very serious case that they have committed and it was already established by the prosecution service that a probable cause is sufficient, so that information will be filed on them in the proper court. And the court was convinced of the information, that's why they issued the warrant of arrest. Sir, silid ko lang po, kumusta po yung plano na makipag-coordinate tayo sa Interpol on Harry Roque po? Standard naman yun. This is a whole government approach. The DFA is cancelling his passport and the other accused so that they will not be able to travel freely at sila ay maibalik dito sa bansa. So, Interpol is just one of the many mechanisms. Ako sa totoo lang masusubaybayan ko yung istorya mula umpisa. Hindi lahat sinasabi nila eh. Naalala nyo dati, bago rin si Digong nandun sa OFW, nandun sa Hong Kong, mura dito, mura doon, naalala nyo? Minumura yung ICC. Di ba sa Hong Kong, di ba bago ma-arresto yun, galing Hong Kong yan, nagmumura doon. Di ba nagkaroon ng mga pulis sa Davao, nagkaroon ng mga pulis dito sa airport sa Manila International Airport, di ba? Sa Terminal 1, nagkaroon ng mga pulis. Oh, di ba ano sabi ng PNP? Oh, may mga ano lang daw, may mga tawag dito, may mga practice lang daw. May mga tawag doon, may mga ano lang, may mga seminar or may mga drill. Yeah, may mga drill lang daw. Yeah. Oh, wala katotohanan yan. Sabi nila, may drill lang yan. Oh. Kasi karapatan nila hindi sabihin eh. Masisira ang plano. Oh. Kaya ako naniniwala rito. Ano na yan? May ano na may nangyayari na dyan na hindi natin alam. Siyempre, tanga ba si General Torre na lahat ng plano confidential eh sasagutin niya doon sa mga media? Oh, natural may mga isasagot siyang pang media lang. Oh. Di ba? Oh. Tama kay Buloy, oh, jogging lang daw siya. jogging lang. Para kay mga Tuloy natin. That we can use and we can harness, we can tap para sa pagbabalik dito sa repatriation niya rito sa Pilipinas. Sir, good morning po. Congratulations again. Madali naman mahuli ito si Roque kasi pag-gala-gala lang doon yung sa labas ng building ng ICC. Maghahanap ng mga makakasama niya mag-rally-rally. Ando lang yan, paikot-ikot. Pag ganun-ganon lang yan. So, malamang ang matindi dyan, sigurado, hindi nila sasabihin yung plano. Oh. Baka nga mangyari dyan, isa ako na lang bigla dyan. Ang mahirap niya, nagrarally doon, bigla nila arestuhin, no? Ng Interpol. No, kasama NBI. Naku po, naloko na. Madali lang mahuli yan doon, pakalat-karat lang yan doon.
At kayo mga OFW, huwag nyong isipin, huwag nyong naisin, planuhin na itago nyo yan. Matindi ang mangyayari sa inyo. Huwag nyong aanuhin yan, huwag nyong kukup-kupin yan. Nako, madadamay kayo dyan, nananahimik kayo, maniwala kayo. Ha? Kaya huwag nyong hayaan nyo yan. Huwag nyong anuhin ang sarili nyo, huwag nyong bigyan ng problema. May dapat harapin kaso, yung simple lang yan. Kung wala talagang kasalanan yan, not guilty yan. Siguro, matatapos ang kaso niyan, siguro, mga 30 years ba? Ay, walang bail eh. Okay, mga kababayan, ito si VP Inday Sara Duterte, ay nagsalita na. Naawa yata dito kay Harry Roque kasi aarestuhin na ho ng Interpol. Pinagpaplanuhan na kasi ito, malamang eh. Pakinggan natin. Nangyari. Naawa ako kay Attorney Harry Roque dahil sa totoo lang, pakiramdam ko ay yung persecution sa kanya ay dahil sa pagpapakita niya ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and syempre sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Mariing pag-uusig. Tanga-tanga, ano naman. Kaya raw ina-arrestuhin to, kaya raw pinaprosecute. Dahil daw sa pagsuporta niya sa pamilya Duterte, sa kay Digong. Ma'am BP, hirap sa'yo eh. Sipin mo, nauugnay na si Roque sa Pogo. Tapos, yung wanted na bossing ng Pogo, isa sa mga boss ng Pogo, na wanted din sa China, nandun, nakatira doon sa bahay niya sa Baguio. Ha? Anong hirap sa inyo? Tinatangan nyo yung sarili nyo. Pagtanggol nyo lang yung mga tropa nyo. Ano to, coincidence? Na-involve na siya sa Pogo, tapos yung wanted pa sa China na isa sa mga boss dito sa Pogo, nakatira sa bahay niya. Ano yan? Tuloy natin. Si kay Attorney Harry Roque. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagpapakansela ng passport ng dating presidential spokesperson. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng hiling ng Department of Justice sa korte dahil sa kasong qualified human trafficking na kinakaharap nito. Giit ng pangalawang Pangulo, ang mga kinakaharap na kaso ni Attorney Roque ay posibleng bunga ng kanyang political alliances. At ang confident naman ako na sobrang galing na abogado ni Attorney Harry Roque na kaya Anong sobrang galing? Ayaw niya nga ba? Naloko niyo na lang yung sarili niyo. Ano sobrang galing? According nga kay BP kay Harry Roque nung mga nakaraan, gumawa siya ng video na kung saan parang ang sama ng loob sa inyo. Na dahil tinatanggihan nyo siya maging lawyer ni Digong dahil pwede raw siya dahil international lawyer siya. Sabi pa nga niya kahit gusto raw siya ni Digong maging lawyer niya, kung ayaw mo naman daw BP, Sara, wala raw siyang magagawa. Susundin ka raw niya. Sinusunod ka raw niya. Nagpahapyaw pa nga siya, parang may tira pa nga dahil sabi niya, tulad ng sinabi mo, suportahan ko ang unit team, sinuportahan ko. Parang ang nangyayari, para ikaw na lang lagi ang nasusunod. Kung talagang magaling na lawyer yan, bakit tinanggihan yung maging lawyer ni Digong? Ibigyan nyo na naman ng konsuelo sa salita eh. Binibigyan na lang ng konsuelo, pambobola, kasi syempre, mapapanood ni Roque yan. Kahit papaano dun makapagbigay man lang ng magandang salita. kaya sagutin kung ano man yung mga akusasyon, paratang, or kahit ano man yung
persecution na gagawin sa kanya. At lagi ko siyang sinasabihan na mag-ingat siya dahil hindi titigil yon sa cancellation lang ng passport niya. Samantala, sinabi ni VP Duterte na patuloy ang paghahandang ginagawa ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. Dagdag ni VP Sara, kinausap na rin siya ni Atty. Roque tungkol sa kung paano mapadadali ang dismissal o ang release ng dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC. Kagahapon, kinausap ako ni Atty. Harry Roque at meron siyang mga naisip na pwede pang gawin para magawa ng paraan ng pag-release kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yun ay isa sa mga agenda ko sa... Parang ay nagbubulahan na dyan. Parang ay nagbubulahan dyan. Sipin mo, abogado si Kaufman. Tapos ang nagbibigay ng technique para mapaaga ng laya, mapabalik din sa Pilipinas, si Roque. Ano mga ano yan? Ano mga... Kaya naglolokohan dyan, ha? Kaya, ba't isipin mo, tatanggapin nyo yung technique ni Roque, pero inayawan nyo siya bilang abogado, ang kinuha nyo si Kaufman. Tapos susundin mo yung gusto niya, pero hindi naman siya abogado nung kaso ni Digong. Ang abogado si Kaufman. Anong mga kalokohan to? Parang kayo, gulong-gulo na rin sa gagawin nyo, no? Ha? Parang kayo, gulong-gulo na rin siya. Ba't di nyo nila kasi tanggapin? Diyan na si Digong. Mabilis lang naman ang taon. 8 hanggang 10 taon. 8 hanggang 10 taon daw matatapos ang kaso. Kasi ang gusto nila, mapalaya ng maaga si Digong kahit may kaso. Mapauwi sa Pilipinas. At tuwing may hearing, doon na lang pupunta. Paano pagbibigyan? Alam mo sa totoo lang, paano pagbibigyan ng ICC yan? Grabe kasi mga sinabi ng tatay mo sa mga taga-ICC, minumura, pagbabanta ang babarilin. Kung tutuusin, kayang-kaya ng ICC pagbigyan yung mga gusto nyo, Kasi mga tao rin yan, may mga puso din yan, Pero sa totoo lang, kahit nasa inyo na ang rason para mapalaya ng maaga muna pansamantala si Digong at mauwi rito at magpunta-punta na lang dyan, pag may hearing, kung ayaw pa rin nila, wala kayong magagawa. Ginago-gago ng tatay mo yung ICC, tapos humingi kayong pabor. Tapos yung mga ibang DD-shit, yung isang judge doon sa ICC, binabas yung kanyang comment section. Nag-delete or nag-hide tuloy ng kanyang social media platform. Paano kayo pagbibigyan yan? Ganyan mga asal nyo. Ano sa inyo? Sipin mo, matapos mura-murahin ni Digong, pagbabanta ang babarilin, sisipain, ganito, ganyan. Hingi kayong pabor, ewan ko lang pagbigyan kayo niyan. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Paalam po, pasamantalangin yung lingkod, Host Crisulo. Bye-bye po.